Sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea naman, nanatili nakasagsad ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Gaano nga ba kahirap magbantay sa barkong yan? Saksi si Cesar Apolinario. Mula sa malayo, mistulang larawan ng isang kagamitang pandigma na may kakayang isabak sa anumang gyera ang BRP Sierra Madre ng Philippine Navy. Isinunod ang pangalan ng barko sa pinakamahabang bundok sa Pilipinas na bumabasag sa maraming bagyo na dumarating sa bansa. Noong 2002, sa bihirang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, pinayagan ng media na umakyat sa barko at kabilang ako sa piling mamamahayag na ito. Kwento noon ng mga sundalo na nagbabantay rito, aksidente ang pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre sa mga bahura ng Ayungin Shoal. Nakatulong daw ito dahil bukod sa walang lupa o buhanging pwedeng matungtungan, malaking tipid sa gobyerno dahil di na kailangang magtayo ng istruktura gaya ng ginawa ng bansang China sa Mischief Reef noong 1995. Sa serbisyo namin is to protect the island. Pero ang DFA tahasang sinabi sa isang statement na ipinwesto ang barko sa Ayungin Shoal para gawing permanenteng istasyon ng militar. At sagot na rin sa ginawang pagtatayo ng China sa Mischief Reef. Noong 1999, napadpad dito ang BRP Sierra Madre. Matapos ang 3 taong pananatili sa Ayungin Shoal, ang bisitahin namin ito, kapansin-pansin ang mga pagbabago sa barko. Sa deck, makikitang unti-unti ng kinakalawang ang Sierra Madre. Kapansin-pansin ang pagkalat ng kalawang, lalo't madalas bagyuhin kumpara sa mas high-tech na gusali at gamit ng China sa Mischief Reef. Dito sa barko ng Philippine Navy na Sierra Madre, lumang baterya ang gamit. Para mas mabilis ang komunikasyon, naglagay ng satellite dish para sa linya ng telepono. Tiniyak ng mga military personnel na nakadestino rito na hindi nila pababayaang maagaw ng ibang bansa ang isla. Magbabantay daw sila kahit kapalit ito ay kanilang buhay. Rotation ang pagkapalit ng bantay sa Ayungin Shoal at lahat ng isla at bahura na inaangkin ng Pilipinas may sundalo noong nagbabantay. Naglagay pa sila ng pananda gaya ng watawat at konkretong marker para iparating sa ibang umaangkin sa Spratlys na pag-aari ito ng Pilipinas. Kompleto rin sila sa supply ng pagkain gaya ng bigas at maiinom na tubig. Kung kinakapos sa tubig, nakakakuha sila sa naiipong tubig ulan sa drum. At kung kapos naman sa pagkain, may aanihing gulay na kanilang tinatanim. Pero higit sa hirap at pagkainip ay ang mapagsilbihan at maipagtanggol ang bayan. Hindi namin inalisan ng tao. Tapos nagkaroon kami ng tinatawag namin na Coast Watch to monitor mga other foreign vessel na nandito sa area. So, nagpipishing. 11 taon matapos ang pagbisita namin sa BRP Sierra Madre, ito na ang itsura ng barko. Puro kalawang, tad-tad ng butas, at tila hindi na maisasabak sa gyera. Pero kahit ganito, nananatili itong tapat na bantay sa teritoryo ng bansa. Habang ang ating mga sundalo handang magbuwis ng buhay para ipagtanggol ang bayan at Spratlys. Cesar Apolinario ang inyong saksi.